Good morning mga kapigmates. So, yon yung ating mga alaga. Yan. 47 days old since birth, tapos 17 days old since walay. So, may nagtanong sa atin kanina, habang yung huli kong post na about doon sa nagpapaligo tayo ng baboy. May nagtanong sa atin, nagchat sa atin kanina. Sabi sa akin, paano raw may iwasan yung mga biik daw na mabansot or hindi lumaki ng ayos. Kasi yung taong yun mga kapigmate, yung nag-comment na yun, yung nagtanong sa akin, ay hindi pa nag-comment, ng private message sa akin, isa rin yun sa buzzer natin. Kasi sabi niya sa akin, isa rin yun sa nagsabi sa akin, na ang grower daw ay mainit daw sa katawan ng baboy, ng piglet. Hindi raw lalaki agad ng piglet doon dahil mainit daw yung grower sa katawan ng piglet. So sabihin na natin, sige, oo na lang tayo. Pero sabihin ko sa inyo mga kaibigan, ang dahilan kung bakit may mga piglet tayo or may mga baboy tayo na hindi nakakalaki ng ayos o mayroong mabagal lumaki. Sabihin ko na sa inyo ang problema kung ano. Ang number 1 kalaban natin pag nag-aalaga tayo ng patining, pag ang piglet natin ay nagtae. Yan. Pag nagtae ang piglet natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit ang piglet natin ay mabagal lumaki. Imbis na palaki, kung nagtatay sila, paliit sila ng paliit. Humahaba lang sila, pero yung size nila, humahaba lang sila, pero yung katawan nila sobrang payat. So, yun po yung resulta sa mga nagtatae. So, mayroon pa naman, yung sabi nung bumili ka ng piglet, sabi sa'yo hybrid na baboy daw or hybrid yung inahin. Tapos, nung binili mo kasi, sabi, nainganyo ka dahil sabi hybrid daw. Nung binili mo, nung pinalaki mo, okay naman yung katawan, magaganda naman. Ang problema, mabagal lumaki. So, yun po yung sinasabi na may lahing native. So, yun, may lahing native. So, kung hindi man may lahing native ang yung gano'n na yung piglet nyo ay balang tayo at mas maganda makabuelot. So, ito, kung hindi naman may lahing native mga kapigmate, so, depende na rin yan sa pakain nyo. Maisingit ko lang mga kapigmate kasi marami nagsasabi na ang grower daw ay hindi raw sa mga piglet. So sabihin na natin tama kayo, hindi. Para sa akin naman, kahit gaano po ka-standard yung pinapakain natin sa alaga natin, kung hindi naman po tayo marunong magpakain ng tama o hindi tayo marunong magbigay ng tamang pagkain sa alaga natin o hindi maganda yung management natin sa alaga natin, hindi rin tayo mapagpalaki ng mga hindi tayo sumusunod sa step by step na pag-aalaga ng baboy. O kagaya nito. Itong mga to ay pinanganak sila ay after 2 days simula na pinanganak sila, nagbibigay na ako ng booster feeds. Isang pack lang mga kapigmate ang pinaubos ko sa mga to. 1 hanggang 2 pack, yon ganon. Bago maubos yung booster feeds natin mga kapigmate, binibigyan ko na sila ng grower. Nagmi-mix na ako sa pakain nila doon sa feeder nila. So bakit grower? Kasi po ang mga inahin natin dito, yung lahat ng inahin natin dito, ang pakain nila grower. Kung anong kinakain po ng inahin natin at kinain ng piglet, maganda po 'yun. Meron din nagsasabi mga kapigmate na pag kinakain daw ng inahin tapos pinakain sa piglet, magtatay raw ang piglet. Huwag po kayo maniniwala doon. Sabihin natin yung mga nagsasabi ng ganon, try muna nila na kung anong pakain nila sa inahin nila, ipakain nila sa piglet nila. Subukan muna nila bago nila sabihin na napagtae. So, tabihan natin yung mga piglet natin na 47 days old since birth, tapos, aray ko, kinagat ako. 47 days old, since birth, tapos 17 days old since... So, yan. Right. Yan po. Yan. Yan sila mga kapigmate. So, hindi pa to yung sabihin natin na hindi sila talaga na malalaki kasi maraming nagsasabi mga magagaling talaga sa pag-aalaga ng baboy. Talaga naman maraming magagaling mag-alaga ng baboy mga kapigmate na mabilis lumaki yung piglet. So at least atin ay lumaki naman. So malaki talaga kaysa sa iba diyan. 'Di ba? Kaysa sa iba diyan. Ang masasabi ko lang dito sa mga buzzer natin, doon sa buzzer natin sa pagpapakain natin ng grower ay
nag-i-explore lang po ako. Sinusubukan ko lang po lahat ng pepede at hindi pepede. So sa standard, nasubukan na natin. Kaya ayaw ko lang mga kapigmate sa standard. Ganito ha. Papalit-palit kayo ng pagkain sa baboy. Number 1 stress mga kapigmate. Number 1 kalaban natin. Kalaban ng mga piglet. Yung pabago-bagong pagkain. Pag hindi natin nagawa ng ayos yung pagta-transition ng pagkain sa mga piglet natin, ang mangyayari mga pigmate, magtatay yung piglet natin. So, sa mga busy tao, kagaya ko, busy rin naman ako, yung pagta-transition natin ng pigs ay hindi natin minsan nagagawa ng ayos. So, kunwari, galing sila sa booster feeds, magpapalit tayo sa pre-starter. Yung dami ng pagkain nun mga kapigmate, hindi kasi, yung dami ng starter, pag pinakain nyo, hindi kasi dami na din ng pagkain ng booster feeds nyo. Kasi mag-a-adjust pa yan. Kailangan pag nag-a-adjust, nagpapalit kayo ng pagkain mga kapigmate, based sa aking ginagawa, kailangan mo pa magbawas. Kunwari, yung mga piglet mo, umubos ng kada isang pagkain mo, 1/4 kilo. Nagpalit ka na sa pre-starter, nag 1/2 kilo ka pa rin. Tapos yung ibang piglet hindi nagustuhan yung lasa. Sunod na kain, binigyan mo pa rin ng 1/4 kilo pa rin. Ang nangyari, yung ibang mga hindi nagustuhan yung lasa ng pagkain, hindi pa rin kakain. Yung parang lalo na to, kalimitan to nangyayari sa mga bagong walay. Kaya yung mga nagwawalay ng piglet, yung yung mga bik nila, mga nagtatae. So, yun ang pinaka number 1 kalaban natin, yung pagtatae. Kaya ang ginagawa ko naman mga kapigmate, doon ako sa nakasanayan ko. Parang ganun, parang ko lang, kung ano yung nandyan, yun na lang gagamitin ko. Kung pepede naman. So, sinubukan ko naman kung pepede, pepede. So, kaya diretso lang. So, dito, wala naman tayo nakikita ang mali dito. Wala talaga ako nakikita ang mali dito. Ito lang, in-update ko lang kayo dito sa 47 days natin na mga piglet. Since birth hindi since walay, 47 days old. Ang pagkain ay grower. Yan, hindi po tayo dumaan ng pre-starter at hindi tayo dumaan ng starter feeds. Iyon po ay diskarte ko sa mga buzzer dyan na sasabihin na hindi pwede. So, ito na po yung resulta. So, yun lang. Good morning. Basic pa tayo. So, sa mga follower ko pala dyan, mga kapigmate, na content creator din, magparamdam lang kayo sa akin para makapag-follow back ako sa inyo, makapag-follow din ako sa inyo. So, sharing lang tayo dito. So, lahat ng content creator na follower ko, hinihikayat ko po yung mag-comment sa baba at magparamdaman lang para makapag-follow ako sa inyo. Yun lang po. Good morning mga kapigmate.